Pangsanlibutang ulat. Araw ng Pagpapanibagong Buhay, June 8, Belarus, Vodem. 14 na taong gulang si Vodem nang mamatay ang ina at kapatid na babae nang maaksidente ang kanilang sasakyan sa Belarus. Pagkatapos ng masaklap na pangyayari ay sinimulang hanapin ng kanyang ama ang Diyos. Dumalo siya sa crusade ng Seventh-day Adventist at nabautismuhan. Noong 1990, isang gintong panahon para sa pangangaral sa dating Soviet Union. Ang pagbagsak ng Soviet Union noong 1991 ang nagbukas sa pintuan ng kalayaan sa relihiyon at ebanghelyong pagpupulong na isinasagawa sa buong Belarus, Russia at ibang dating republika ng Soviet. 15 taon na si Vodem noon, ang wika niya ay maaaring gawin ng ama ang gusto niyang gawin subalit hindi siya papasok kailanman sa Adventist Church. Hindi ako pupunta sa inyong iglesia, ang sabi ni Vodem. Walang sinabing anuman ang ama. 4 na buwan ang lumipas, inanyayahan niya ang batang lalaki na sumama sa kanya sa simbahan isang umaga araw ng Sabat. Gayunpaman, hindi pa binabago ni Vodem ang kanyang kaisipan. Ayaw kong pumunta. Ang wika niya. Hindi ako pupunta. Subalit hindi sumuko ang ama. Batid niyang marahil kaya ayaw ni Vodem na pumunta sa simbahan ay dahil may gusto itong gawin ng higit pa sa mundo. Ang batang lalaki ay nag-aaral ng computer programming sa paaralan at gusto niyang magkaroon ng isang computer. Ang computer, bukod sa mahal ay mahirap makahanap ng bilihan sa Belarus ng panahong iyon. Sabi ng ama ay may kakilala siyang Adventistang babae sa iglesia na may sariling computer. Maaari nating tanungin kung paano niya nabili ito. Ang wika niya. Pumunta si Vodem sa simbahan. Hindi niya inaasahan ang kanyang nakita na nagtatagpo ang mga kaanib ng iglesia sa tahanan ng isang lola at nakapalibot sa isang malaking lamesa upang sumamba. Pagdating sa lugar ay bumulong si Vodem sa ama, nasaan ang babae na may computer. Gusto kong makipag-usap sa kanya. Pabulong na sumagot ang ama, makikipag-usap tayo sa kanya pagkatapos ng church service. Walang planong manatili si Vodem para sa buong serbisyo. Umaasa siyang makakausap niya ang babae at aalis na siya. Habang nakaupo siya sa buong Sabbath School at Divine Service ay narinig niya ang mga taong umaawit ng mga himno sa unang pagkakataon. Nakakita siya ng mga taong nananalangin nakaluhod sa unang pagkakataon. Nang magsalita ang mangangaral, narinig niya sa unang pagkakataon ang tungkol sa espesyal na pagkakaibigan nina David at Jonathan. Nang natapos na ang pagsambang serbisyo ay nakalimutan na ni Vodem ang tungkol sa kanyang dahilan ng pagtungo sa iglesia. Hindi na niya ninais na makausap ang babaeng may computer. Nahipo ang kanyang puso sa lahat ng kanyang nakita at narinig. Pagkatapos ng Sabbath na iyon ay regular na siyang nagsisimba tuwing Sabbath. Nagsimulang ingatan niya ang Sabbath. Binasa niya ang buong Biblia at ang Conflict of Ages series ni Ellen White. Naging bago siyang nilalang. Isang pagsambang serbisyo ang nagpabago ng kanyang buhay. Pumunta siya sa simbahan upang malaman kung paano bumili ng computer at umuwi na may panibagong buhay. 1 taon ang lumipas, nang 16 na taong gulang na siya ay ibinigay niya ang kanyang puso kay Jesus sa bautismo. Nang sumunod na taon ay pumunta siya sa Zauksky Adventist University sa Russia upang mag-aral ng pagiging pastor. Ngayon, si Vodem Durkich ay isang pastor at isang leader ng Seventh-day Adventist Church sa Belarus. Naglilingkod siya bilang isang executive secretary ng Belarus Union of Churches Conference. Kung ano ang naganap sa kanyang hangaring magkaroon ng computer. Ang wika niya nang may ngiti, nakabili naman ako ng computer, ngunit medyo natagalan.
Ang 13th Sabbath offering ngayong quarter ay makakatulong na mabuksan ang Center of Influence para sa mga kabataan na tutulungan ni Vadim na maitayo sa Minsk, Belarus. Salamat sa inyong plano ng masagana at malayang handog sa ika-29 ng Hunyo.